Gurayan. Baby fish. Shid. Good day mga tita and tito. Hello from Australia. So for today's video, maaga pa kami tita naglukso ng bahay namin. Kaya magpunta kami doon kay Lula. Ngayong araw, driver niya ako. So gincheck ko muna yung buhok ko. Scam talaga yung magpanubo-nubo ng buhok tita. Kasi naglulupad siya kung saan-saan na the next few days. Una lang talaga ang gwapa sa akin. Pagkasunod na araw, wala na. Kung saan-saan na sila mga purgatorio nagliparan ng mga buhok ko. Ay, sorry naman. So, ngayong araw ng Webes, ako lang talaga sa pamilya namin ang parang walang kwenta ba. Ay. So, ako ngayon ang driver ni Lola. Magpunta siya makilibing sa kanyang kaibigan, tita. Namatay mga 93 yatang edad. Di ba bongga? Makaabot kaya tayo ng 93, te? O, hindi na kami nag-join doon kasi alam niyo naman may bata ako nakasama. Andito si Inday Astrid. So, nag-uwi lang kami sa bahay, nag-lunch kami. Tapos, nag-nood lang kami sa TV ng live streaming, tita. Ayan. Para makita namin kung anong oras na medyo patapos na para magtabo na kami doon sa dalan. Baka sunduin naman namin si Lola. So, pagkasabi na palabas na, tita, at least nag-ialis na din kami ni Inday Astrid. Nagbantay na kami doon sa dalan. Tapos, nung tumawag na si Lola, sabi ko, andito na din kami, ma. Sabi niya, grabe, ora mismo ba? Ay, ako pa imo nga. Basta naka-full tank ang aking karya. Pertitan ako kapisan-pisan, naka-full tank ko ngayong araw mo. So nagpunta kami ng bahay, tsaka nagkapi-kapi kami kaya hindi man siya nagsama doon sa wake, tita. May kainan man yan after ng libing, no? So nag-uwi na din ako ng bahay after namin nagkapi kasi tabuin ko din si daddy kaya mag-lunch break man siya from work. So gintimplahan ko pa ang darling ko ng kapi, tsaka ginawan ko ng sandwich. Kaya parang nabigyan tayo ng pera na marami ko magsahod na ba, oh. So nung umalis na si Uncle, ay te, yung mga bit-bit ko na mga pichay, tita, dinala ko sa bahay. Naalala nyo nung galing kay Lula ba, dami-dami ko kasing sinabo doon. So dito natin ngayon itatanong ba para at least may makuha di man din tayo, mga ilang weeks lang yan, pwede na yan siya gulayin. O, yung isa ko dito na matanda na antayin ko na lang yan nga magbunga para may seeds na naman tayo kasi nung marami akong tanim nung una hinayaan ko sila lahat-lahat na maglaya. O, di ang dami silang mga seeds. So ngayon marami na akong tanim dito. Pagkatapos ko ng tanim ng pechay, tita, ginlagyan ko ng moskitero kasi mga bigatlan nga mga itom na mga birds, ay bimbahan nila ng kakaukay yan, lalo na pag na para nakita nila nga parang fresh na fresh, ay hindi nila luluotan yan dyan ng kakaukay kung hindi maklamatay yung mga tanim mo, mga bigatlan talaga. Ay, tapos magtanim na naman ako ng patatas. Ewan ko pa. Basta enjoy ako ngayong araw, tita. Nung umaga, masakit ang ulo ko. Tungod siguro sa Facebook ko ba. Kasi na-enjoy ko nga mag-reply ng mga comments ba. Pero hindi ko na kaya, tita, kasi ang mata ko naglilibat na siya talaga. So, nag-relax ako ng konti. Nagpalayo muna ako sa screen. O, tingnan mo, gumanda ang pakiramdam ko. Sa sige mo kasi yan ang Facebook, te. Ay, maan lang. So, nagtanong ako na dito ng patatas. Bigay din sa akin ni Lola yan. Para may harvestin din tayo later on ba. So, while nagkakape kami ni Lola kanina, after nung libing, nagchismisan kami. Sabi niya, 93 sila namatay. Ako medyo bata-bata pa. Pero ready na daw siya, ya. O, ginachika-chika sa akin. Ano mang gusto niya, mga flowers. Lahat-lahat na organized na yan, tita. O nung una, nag-aiyak ako kaya hindi ko matanggap. Parang nasasaktan ako. Alam mo, tayo ng mga Filipino, hindi tayo sanay na ginapag-usapan ng mga pag-ialis ng mga pamilya natin. Kaya love natin sila. Pero dito sa Australia, tita, I will prepared na yan sila. Oy, ready na yan sila. Kasi dito yung mga edad ng mga matatanda, kumbaga, good innings na sa kanila yung mga edad nila ba. Sa atin kasi sa Pilipinas, namamatay tayo ng dahil sa wala tayong kababayad sa ospital. Yung mga bigatlan. Dito, yung iba na papagod na lang kakabalik-balik sa ospital, mabubuhay din sila pero yung nagatiis sila ba, so minsan pag na magpahinga na sila, masaya na sila ba, ready na talaga. Si tatay ko namatay yan siya ng 57 pa lang yung edad niya, hindi dahil sa sakit niya kundi sa wala talaga kaming pera, naglala na lang talaga kasi hindi man kami nakapag-undergo ng mga surgery dyan o kung mga ano-ano dyan, mga gamot, kay mahal-mahal nga, ilang araw mo pa lang sa ospital, kalinturahin ka na sa bill mo. Tsaka nung time na yun, tita, ako lang sa pamilya namin na may trabaho. O, napuno na ako ng loan. Puro loan na lang ang hindi ko nalunan nung mga araw na yun. O, kaya nalubog ako sa utang. O. Pero sige lang, kaya ganun talaga ang buhay, no? Dito kasi sa Australia, libre ang hospitalization, tita. O kung magka-emergency, dyan walang problema. Unless na kung mga hindi emergency kagadali, timuya nga matapos na yun, ikaw magbayad Pero kung mga emergency, daling ka sa hospital, wala yung bayad. Papasok ka lang dyan. Libre yan siya. Kaya tatagal talaga mga buhay dito. Minsan kung tagamatayin ka na talaga, survive ka pa din kay, alam niyo naman, the best of the best doctors na nandito. Tsaka libre nga minsan.
O ay magbili-bili ka lang ng mga gamot dyan kung mga maintenance mo. Pero yung sa hospital talaga ay bulad ang suda namin ngayon. Bahala na ng mga chismisan dyan. Basta ngayon ang bigay ito ni tita sa amin. O parang nasawa na kami sa sabaw, tita. So sabi ko ngayong gabi, kaya wala man si daddy. Alas 10 man ng gabi ang uwi niya. O sa amin, birahon natin itong tinapa at saka yung bulad naman. Bigay kasi ito sa amin ni tita Renier. Tita, thank you sa bulad. Kasarap-sarap talaga ng baby fish, oy. Yung gurayan ba? Baby fish man ang tawag natin. Paborito talaga, tita. Tapos may sapsap pagid, may danggit pa, tapos may tinapa pagid, ay ambo. Sardinas yan, no? Tinapa man yung tawag sa amin sa South Cotabato, no? So ngayong gabi nagkinamot na naman kami. Sana hindi nanood si Auntie Mare. Auntie Mare! Patay na naman siya kaugtas nga nagkinamot kami mo. Disgusting ko, no? Kailangan gurayan ang sudan na mo. Nalangan nga tinudrol. Ay, kinunit karon.